Magandang gabi sa ating lahat. Narito po ang ating update sa binabantayan ng si Bagyong Kabayan. Una sa lahat, tatlong weather system ang nakakapekto sa ating bansa. Una, itong si Bagyong Kabayan. Pangalawa, itong shear line kung saan naapektuhan ang Dicolodon. At itong northeast monsoon ay naapektuhan ang malaking bahagi ng ating lungsod. At kaninang alas 4 ng hapon, huli namataan ang layo na sentro ng Bagyong Kabayan. Nasa 385 kilometers silangan ng Davao City o 315 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Napanatili ang lakas ng hangin malapit sa gitna ng bagyo na kung saan naaabot sa 55 kilometers per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay nasa 70 kilometers per hour. Mabagal ng pagkilos ng bagyo o palapit sa Mindanao. At narito po mga lugar po na silalim ng Tropical Cyclone Mini Signal number 1. Ang mga lugar po na silalim nito ay ang southern portion ng Samar, southern portion ng Eastern Samar, Leyte, southern Leyte, Cebu kasama ang Camotes Island, Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, hindi po sa Dinagat Island, Surigao Provinces, Agusan Provinces, northern portion ng Davao Oriental, Davao de Oro, Misamis Provinces, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Abigin, Bukidnon. Kasama rin po ang northern at central portion ng Davao del Norte, Davao City, northern portion ng Cotabato at northern portion ng Maguindanao. So ang mga lugar po nito ay makakaranas po na mga maulan na panahon, kasama rin po ang mga pagbugso ng hangin. At inimakita sa ating forecast map ng Bagyong Kabayan na kung saan ay dadaan ito generally westward at maapektuhan ang malaking bahagi ng Visayas sa Mindanao at yun din po sa Palawan sa darating araw. Inaasahan po natin o hindi natin sinasabi ang posibilidad na maging tropical storm category ang Bagyong Kabayan bago mag-landfall sa Mindanao. Kapag hindi magbabago ang galaw ng bagyo, inaasahan po natin mag-landfall ang bagyo sa Surigao del Sur o sa Davao Oriental mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Yan po hindi ko namin sinasantabi ang posibilidad na maging low pressure area ang bagyo kapag ito'y nag-landfall o nasa kalupaan pertaining po sa Mindanao, itong si Bagyong Kabayan. At inaasahan ko na din o maaari po mag-second landfall si Bagyong Kabayan sa Palawan, particularly po sa Central o sa Southern Palawan pagdating ng Tuesday ng umaga. At ito po ang inaasahan nating malalakas na pagulan, dalan o dulot ng Bagyong Kabayan. Ngayon hanggang bukas ng hapon ay inaasahan po natin na malalakas na pagulan sa Eastern at sa Eastern Visayas, Davao Region, ganun din po sa Northern Mindanao, Caraga, at kasama na rin po ang Southern Nito ko po Eastern Visayas, Davao Region, kasama rin mga Northern Mindanao at Caraga. So, naasahan po natin yung mga lugar nito na mga malalakas na pagulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagbuhong ng lupa. Bukas ng hapon hanggang Tuesday ng hapon, may naasahan pa rin tayo na malalakas na pagulan sa Eastern Visayas, ganito po sa Central Visayas, Northern Mindanao at yung buong Caraga. At sa ibanda po, itong bulot ng shear line ay inaasahan din na magdadala ng moderate to heavy rains gayon at bukas sa Bicol region. At dahil dito, inulit ko po, yung mga lugar po na makakaranas ng malalakas na pagulan, paalala po sa mga kababayan po natin na patuloy pa rin tayo mag-ingat, alamin po ang ligtas na lugar dahil sa malalakas na pagulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagbuho ng lupa. Ang dahil po sa malakas na hangin na dala ng amihan, ngayon at bukas ay makakaranas po ng pagbugso ng hangin o pamisa-misa malalakas na hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Provinces, Aurora, kasama rin po ang Bataan, Bulacan, Rizal, Quezon, Lubang Island, Marinduque, Puyo Islands, Bicol Region, buong Visayas, Northern at Eastern portion ng Cagayan, Eastern portion ng Isabela, kasama rin po ang Eastern portion ng Nueva Ecija, portion ng Cordillera, ganun din po ng portion ng Pampanga, Cavite at
Mindoro provinces. Kasama rin po ang portion ng Zambales. Dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo, at ganun din po ang amihan or northeast monsoon, ngayong araw, nag-issue po tayo ng gale warning. Ibig sabihin, makakaasa pa rin tayo ng matataas na alon sa mga baybaying dagat sa Ilocos provinces, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, northern at eastern coast ng Northern Samar, Eastern Samar, at ganun din po sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao provinces, Aurora, Northern Quezon, kasama ang Curillo Island, Camarines Norte at Northern at Eastern coast ng Catanduanes. So, ibig sabihin ito, may naasahan tayong matataas ng alon, kaya bawal po pumalawat ating mababayan para sa ating kaligtasan.